I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters, and siyempre mga Pilipino OFW, shout out sa inyo. Naku, mayroon tayong good news for everybody mga beswa. Hayan natin mga kababayan, itong bagong Pilipinas Mobile Clinic ceremony dyan ginanap po sa Manila North Harbor, Port and City, Manila. Ito po guys ang pagdidistribute at pagbibigay ng mobile clinic na 28 na peraso. Naku, dami ito guys ha. Luzon, Visayas at Mindanao ito. Ito naman, sa Mindanao naman ito. 28 na mobile clinic. Wow! At kompleto ang nasa loob nito guys. Ang bawat probinsya nito ay magkakaroon. At least, no? Itong idea ni Pangulong Marcos Jr. ay talagang makita natin na may malasakit talaga siya sa mamamayang Pilipino. Sabi niya nga, mahalaga ang ating kalusugan. Kasi pag tayo nagkasakit, hindi na tayo makakilos. May punto po siya doon. Nako, mga kababayan, ang health natin talaga mahalaga yan. Kaya naman itong naisip na itong mag-asawa na ito, itong first couple, ay napakaganda guys ha. Bukod sa mobile clinic na ito, mayroon pa rin na ibinibigay ni Pangulong Marcos Jr. Luzon, Visayas, Mindanao, yung tinatawag na patient transport vehicle na iyon guys ay ibibigay sa bawat LGUs. Nung isang araw, namigay si Pangulong Marcos Jr. Oh, grabe. I think dyan sa Pasig, Iloilo, if I'm not mistaken. Dahil dyan, makikita mo itong magandang idea ni Pangulong Marcos Jr. Di ba guys? Napakaganda yung kanyang mga iniisip. Nakikita niya ang problema, ang pangangailangan ng bawat probinsya. Kailangan nilang mobile clinic, kailangan nilang ambulansya. Yung ambulansya na bago ngayon na ibinibigay sa bawat LGU, pag may sakuna, talagang to the rescue. Kompleto din ang gamit sa loob. Yung patrol patient vehicle guys ha. So dahil dito ay sulo nakalagay, ay wow, social. So dahil dito mga kababayan, basta ang importante, itong Pangulo na ito, alam niya kung saan niya ilalagay. Only the President ang nakakaisip ng ganyan. Siyempre kasama ang kanyang mga gabinete. Ano bang kailangan ng bawat LGUs? Ano bang kailangan ng bawat probinsya? O pagdating sa pangkalusugan, ayan. Di ba? Sa mga pangulo ba na nagdaan, naisip nila ng ganito? Wala po. Real talk po tayo. Si Pangulong Marcos Jr. lang talaga ang mayroong idea ng ganyan. Di ba? Pag matalino ka kasi, kung ang iniisip mo at nakafocus ka sa kapakanan ng mamayang Pilipino, natural, ito ang resulta. Puro pagbibigay ng tulong sa mga pangangailangan nila. Hindi po ayuda yan. Yan po ay tulong. Sa mga nakikita nyo na pagbibigay ng tulong ni Pangulong Marcos Jr., hindi ayuda po yun. Yun ay kailangan ang tulong ng national government. Kailangan ng mga magsasaka, mga fisherman, ang tulong ng government. Kailangan din ng LGUs ang tulong ng national government. Kasi hindi nila kayang ipapagawa yung isang malaking halimbawa, yung hiniling ng tulay ng mayor ng Gimba ng Nueva Ecija, hindi nila kayang magpapagawa ng tulay na ganun kalaki. Anong ginawa? Humiling ng tulong kay Pangulong Marcos Jr. para maipagawa ang kanilang tulay. Anong tugon ni Pangulo? Approve. See? Kaya importante. Kasi ang mga yan, yung mga LGUs na yan, talagang humihiling at nagsusumamo din na humingi ng tulong. Diba? Ayan nga, broadcast nga ginawa ng mayor ng Gimba ayun, approve ka agad. Kasi ito si Pangulong Marcos Jr. may malasakit, mga kababayan. Real talk tayo. Nakikita naman natin. At least nakita nyo ngayon kung saan napunta. Ang pera ng bansang ito. Nasa magandang kamay, nilalagay sa tama. Hindi tulad ng iba dyan. Pera ng bayan.
bumili ka ng laptop, itiningga mo doon sa warehouse, hanggang ngayon hindi pa na-distribute. Buti ka mo, mayroon yung sekretary ng DepEd. Oh, soon, i-distribute na yun. Pinanis mo pa ang tinapay, na-expired mo pa ang mga gatas. Kawawa ang mga guro, umaasa sa wala. Walang kakwentang ganyang klaseng pamumuno. Kung talagang may malasakit ka, di mo na kailangan maghintay ng 1 buwan. I-deliver mo kaagad. Ganun kasimple. Kung talagang mahal mo ang iyong kapwa Pilipino. So dahil si Pangulong Marcos Jr. kakaiba sa lahat. Kakaiba sa lahat ng mga pangulo. Biro nyo yun? Binigyan niya isa-isa. Kasi kung isang probinsya lang bibigay niya, siyempre magtatampo yung iba. Kaya nilahat niya na. Kahit gagastos siya ng bilyon pa, at least napunta sa ating mga kababayan sa bawat probinsya. See? So dahil dito mga kababayan ako, very overwhelmed, masaya, kasi at least mayroon tayong pangulong ganito. 'Di ba? May malasakit. At si First Lady ang naka-assign dyan sa Love for All. Talaga masipag din ito nagtatravel ito sa bawat probinsya para lang maghatid ng medical mission sa bawat Pilipino. Biro mo, libre yun guys Lahat ng doktor nandoon. Kaya abangan nyo si First Lady sa lugar nyo Ang last niya nga itong Cebu, i-upload ko nga yan. So yun guys, tunghayan natin ang distribute itong mga mobile na ito. Ay nako, speechless lang talaga ako. And congratulations sa inyo mga best. Pati yung lugar ko, no, mayroong isa. Wow. So see you again guys on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Eto na. Muli po magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nagtipon-tipon para sa turnover ceremony ng Bagong Pilipinas Mobile Clinics para po sa 28 lalawigan mula sa Regions 9, 10, 11, 12, 13 at BARM. Upang formal na simulan ang ating programa, tinatawagan po natin ang kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan, Secretary Teodoro Horbosa, para sa kanyang pambungad na talumpati. Isang magandang umaga, malusog na umaga sa inyong lahat. Ang programa po ng Mobile Primary Care Facility ay isang programa na iutos ng Presidente na ilapit ang kalusugan sa mga Pilipino. Kailangan maramdaman ng bawat Pilipino ang kalusugan. Dito nagbunga ang proyektong ito. Kasama ko si First Lady. Umiikot kami sa Love for All at nakita ko kung gaano karaming Pilipino ang nangangailangan ng laboratory testing, X-ray, ECG, ultrasound, chemistry, hematology. Lahat po niyan kumpleto sa ating Mobile Primary Care Clinic. Ito po ang pangatlo at huling pag-deliver sa 82 provinces ng buong Pilipinas. Nabigay po namin yung sa Luzon nung nag-groundbreaking si First Lady ng ating multi-specialty center sa Clark Development. At doon pinamigay yung Northern and Central Luzon. Nagbigay na rin tayo sa Southern Luzon and Bicol. At sa Visayas naman, kasama ko rin si First Lady na unang binigay noon sa anibersaryo ng lalawigan ng Cebu. Lahat nung sa Cebu na distribute na at ongoing na ang training ng mga doktor at mga technician nung bawat ambulansya. In fact, nagamit na yung isa, nakita ko nung pinapunta ako ni President on his birthday sa Albay at ginamit ni Governor Lagman yung kanyang isang vehicle during the serbisyong sapat para sa lahat. So today, i-distribute ng ating mahal na Presidente ang mga para sa probinsya at lalawigan ng Mindanao. My fellow workers in government, friends and partners from the private sector, ladies and gentlemen, good morning. Tayo po ay naririto kasama ang Kagawaran ng Kalusugan upang ibigay ang 28 bagong Pilipinas mobile clinic sa iba't ibang probinsya ng Mindanao. Talagang marami pang kailangan ayusin. Marami po kailangan ayusin para sa sistemang pangkalusugan dito sa ating bansa. Ngunit, malinaw ang ating layunin. Bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Ang pagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan sa lahat ay isang hamon na nangangailangan ng koordinasyon at matatag na pamumuno sa bawat antas ng pamahalaan.
Noong nakaraang araw lang po ay namahagi rin po tayo ng patient transport vehicle kasama ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ilan lamang po ito sa mga hakbang ng administrasyon patungo sa mas malusog na Pilipino sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Para sa ating mga nakatira sa lungsod at bayan, madaling sabihin na ang pagpunta sa ospital o sa klinik ay isang mabilis na biyahe lamang. Pero sa ibang bahagi ng bansa, ang pagpunta rito ay parang isang masalimuot na paglalakbay. Minsan, kinakailangan pang sumakay ng bangka, maglakad ng ilang oras, magdasal na sana'y makarating ng ligtas, magbabayad pa ng pamasahe. Dito natin makikita, hindi lang distansya ang kalaban, kung hindi ang oras, ang pagod, ang gutom, at pangamba, at ang gastos. Ang mga mobile clinic na ito ay bahagi ng ating malawak ng pangmatagalang plano sa ilalim ng Health Sector 8-Point Action Agenda. Sa pamamagitan ng mga mobile clinic at sa tulong ng lokal na pamahalaan, inaasahan natin na mapapalapit ang serbisyong medikal sa mga lugar na matagal nang nangangailangan ng higit na atensyon. Ang mga geographically isolated and disadvantaged areas o yung tinatawag natin na GIDA. Sa loob ng bawat unit, mayroong isang X-ray, ultrasound at laboratory equipment, mga pangunahing kagamitan na makakatulong para sa early diagnosis. Inikot po kami ni Secretary Herbosa sa loob ng isang nitong mga lab na van ay nakakagulat na ipagkasya nila lahat ng mga equipment na talagang kinakailangan kapag meron tayong mga tawag natin dati medical mission. Siguro ngayon hindi na medical mission dahil lahat ng pupuntahan nito ay magko-conduct ng medical mission. At lampas pa sa medical mission ito dahil tayo sa LGU. Ang medical mission lang natin, magpapadala tayo ng maraming doktor, ng dentista, sinasamahan natin ng mga ibang agencies of government, meron sa medical supply, ganun. Yun lang. Kung meron mang kukunan ng dugo, kung meron kailangan ni gagawa ng testing, iuuwi pa sa ospital bago makuha ang resulta. Ngayon, nandito na sa loob, nagulat nga ako it's very impressive, na pinagkasya nila lahat itong mga sophisticated na equipment. At dito sa van na ganito, at kung nakita naman niyo, parang coaster lang ito kahit saan makapasok sa atin, kahit yung maliliit na lugar, makakapasok yan. At hindi na kailangan iuwi yung mga sample na kailangan naka-refrigerator, kailangan naka-yelo, dadalhin pa sa ospital bago makuha ang resulta. Ito, andyan na. Andyan, lalabas at lalabas. Mag-aantay lang yung pasyente at lalabas na ang resulta ng kanilang mga test. Ito ay makakatulong sa early diagnosis. Meron ding konsultasyon na isasagawa para mabigyan ng payong medikal ang bawat pasyente. Ang aking inaasahan din, dahil marami tayong mga areas na malalayo na hindi talaga napuntahan, hindi makapunta sa ospital. Ginagawa natin ang medical mission. At ang aking naging karanasan sa probinsya namin ay ito yung unang pagkakataon na ang bawat pasyente ay magkaroon ng medical record. Pagka bumalik yung medical mission doon, sasabihin, nagpatingin ako dati, pangalan ko si Juan de la Cruz, hahanapin yung record, yung doktor, yung mga nurse, alam niyo yung gagawin. Ito yung tige, i-test ka namin kung... So I think that must include that as an important part of this, na para dun sa area na yan, yung mga hindi masyadong, medyo malayo at hindi masyadong makapunta sa ospital, magkaroon ng medical record. Para habang tumatagal ang panahon, nakikita kung sila ba'y lumalala ang sakit o gumagaling naman o nagkakomplikasyon para makita yung record nila na doon sa nakaraan, doon sa health status nila.
And that's a very, very important part. Dahil marami sa mga tauhan natin, marami sa mga kababayan natin, hanggang ngayon, walang medical record. Matatanda na sila, pero wala silang medical record. Pagpasok nila sa ospital, kung magpapatingin man sila, ang doktor at saka yung mga staff ng mga ospital, tinitignan pa rin sa starting from square one, ika nga. Kaya napakaganda itong pagkakataon na binibigay sa atin itong programa na ito. Sa mga serbisyo pong ito, mayroon tayong pagkakataong maiwasan o maagapan ang mga sakit tulad ng tuberculosis, diabetes, sakit sa bato, at iba pa. Ngunit, kahit gaano kagaganda at kamoderno ang ating mga gamit sa loob ng mobile clinic, ito ay mawawalan ng halaga kung hindi naman magagamit ng ating kababayan. Dito po, kinakailangan ang suporta at serbisyo ng ating mga lokal na pamahalaan. Kayo po ang tulay ng sambayanang Pilipino at national government para magtagumpay ang programang ito. Dahil sa bawat mobile clinic, ang dala natin ay higit pa sa medical at na serbisyo. Naghahatid din tayo ng dignidad, ng tiwala at ng pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng hirap na dulot ng malalayong lugar, maaabot sila ng pamahalaan. Inaasahan po namin ang inyong pagkakaisa upang mapanatiling maayos ang mga mobile clinic. Magagamit ito ng wasto at makatulong sa ating mga kababayan. Mula sa aking sariling karanasan, simula nung nasa local government pa ako, nakita ko na ang tunay na mahalaga sa ating mga kababayan ay iyong nakikinig tayo sa kanilang mga pangangailangan. Dito natin malalaman ang mga gawain at mga gagawin at magkakaroon tayo ng mga plano at aksyon upang mapaglingkuran ang taong bayan. Lalo na yung mga malalayo para mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi lamang yung nasa malapit sa poblasyon, hindi lamang yung mga nakatira sa malalaking lungsod, kung hindi kahit saang lupalop ng kahit na anong probinsya sa Pilipinas. At sa ating mga kababayan sa Gidas, ito ay para sa inyo, para sa bawat Pilipino, sa bawat barangay, sa bawat isla na nag-aantay ng tulong. Ang kalusugan ay karapatan, hindi pribilehyo. At sa bawat pag-usad ng mobile clinic, tinitiyak natin dama ito ng bawat Pilipinas. Ito po ay bago po ako magtapos, hindi ko po maaaring magtapos kung hindi magpasalamat sa ating First Lady. Alam niyo kung bakit. Si Lisa ay meron siyang proyekto na tinatawag Love for All. Yun ang nagdadala ng ganito rin, ganitong klase. Meron silang truck, bus na nagdadala ganyan. At dinadala nila sa bawat probinsya. At nagbibigay sila, binibigay nila. At hindi ko masyadong namalayan ito hanggang bumabalik na sa akin yung mga report. Dahil ang project ni First Lady ay walang kinukuha sa national government. Kaya hindi ko nalalaman yung ginagawa nila dahil hindi naman siya humingi ng pera sa national government. Meron siyang marami siyang mga kaibigan na pinagsama-sama niya na sabi, tulungan niyo kami para gawin natin yung project na ito. Dahil doon, napakapalad ko rin, na ito yung napangasawa ko, talagang pareho yung aming pag-iisip kaya pagtulog sa bansa. Papagalitan naman ako mamaya na. Ba't ko raw siya laging binabanggit? Kaya na, dahil doon, ay naisip namin, damihan pa natin, isundan natin yung lead na ginawa nung kanyang programa na Love for All. So, Lisa, wala na akong ibang sabihin. Tuloy mo lang yung ginagawa mo at ang laking tulong ng ginagawa mo dito sa ating healthcare system. With tamang-tama, being a mother and a wife, it's not surprising to see that this is the sector that you decided to work on. And again, we thank you. And this is important dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
Bawat bata ay ating minamahal, bawat pasyente ay dapat tinutulungan. Dahil, kagaya ng sa aking pag-iisip, alam ninyo, kahit pagandahin po natin ang ekonomiya, kahit na marami tayong makikreate na trabaho, kahit na mas malaki ang sahod ng bawat manggagawa, ay yan po ay hindi po mararamdaman kung ang tao ay may sakit at wala silang mapuntahan upang magpagaling. Napakahalaga ng ating healthcare system at yan po ay hindi po maaring maging masaya kung ikaw ay may sakit. Kung hindi mo alam kung ano yung karamdaman mo, kung paano mo gagamutin. Kaya yan po ay isa sa pinakamahalagang bagay sa ating ginagawa sa pamahalaan ngayon, na makatulong sa healthcare system na lahat ng mga mahihirap na leksyon na natutunan natin ng pandemya ay gagamitin natin para tayo ay maghanda. Kung meron sakali mang susunod na ganyan, ay kahit na hindi lang para sa mga krisis, kundi sa pang-araw-araw ng pag-aalaga ng kalusugan ng ating mamamayan. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Magandang umaga po sa inyo. Ganyan sa ka-concern. Sa kalusugan ng bawat Maraming Pilipino. salamat po, mahal na Pangulo. Parang wala yatang Davao City, guys, Davao Occidental lang meron. Misamis Oriental. Ayun, walang Davao City. Inaanyayahan po natin sina Health Secretary Teodoro Herbosa at First Lady Luis Araneta Marcos upang samahan ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ng pamamahagi ng mga bagong Pilipinas Mobile Clinics. At mula sa Region 9, tinatawagan po natin ang mga punong lalawigan at kinatawan mula sa lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Governor Victor Yu, at Zamboanga Sibugay, Governor Dulce Ann Hofer. Ang sarap ng may pangulong ganitong kabait, no? Yung ganitong pangulo na may malasakit. Nakikita niya yung problema ng bawat probinsya. Siyempre guys, kailangan na kailangan talaga yan. Ang laki ng maitulong yan sa totoo lang. Tingnan mo yung mga nakatanggap, mga papilis na yan ng mga mobile clinic na yan. Ang laki ng tulong yan sa totoo lang. Sana sa mga LGUs, no? Yung mobile clinic na yan, talagang para po yan sa inyong nasasakupan. Sana kung ano yung sinabi ng Pangulo, yun po ang sundin nyo. Baka mamaya naman, mga suluhin nyo. Hindi, joke lang. Siyempre guys, ay alam nyo, may social media ngayon. Pag hindi nyo pinaikot yung mobile clinic na yan, ipopost kayo sa social media. So yun mga kababayan, and congrats sa 28 na provinces sa inyong napakagandang mobile clinic. Nako, kompleto yung nasa loob niyan, di ba? Narinig yung sinabi ng Pangulo. Nako, mayroong yan parang yung ultrasound ng para sa mga buntis. Yan, kompleto talaga doon sa loob. Sabi nga ng Pangulo hindi niya nga mawari kung bakit na pagkasya yung mga medical equipment na sa loob. Kasi ang laki niyan guys, no? Malaki yan So, ang galing talaga ng idea nitong Pangulo na ito at saka yung ating First Lady, yan ang kanyang dyan siya ang naka-assign dyan, no? Yung Love for All niya. Kaya mga bes, abangan nyo ang Pangulo. Hindi, ibig sabihin, First Lady Lisa Marcos sa mga lugar nyo. Ang pinakalas na pinunta niya, Cebu Cebu, nagatid ng service care, medical care, ang Love for All. Talaga naman
mapapasana all ka. Bakit yung mga nakarang first lady, wala silang ganyan? Except lang si Madam Imelda Marcos. Oh, 'di ba? Yung mga nakaraan walang ganyan, 'di ba? Sino ba yung first lady itong nakaraan, guys? Di ko yung hindi natin mawari kung sinong first lady. Well, anyway. Basta ako, ang masasabi ko, masaya. At abangan nyo po ang ating mahal na Pangulo sa mga magagandang programa niya. Talagang tuwang-tuwa yan. Sa totoo lang. Di ba ang sarap ng pakiramdam? Pag nakagawa ka ng mga kabutihan at pagtulong sa kapwa mo. Di ba guys? Kasi the more you give, di ba? It's yung marami mong babalik na blessing, magandang pagpapala sa administrasyon mo, ganun. Si Pangulong Marcos Jr., yung mga iba nagrereklamo, wala daw pagbabago. Jesus, Mariusip. Kaya talaga mga anti-Marcos, hindi ba kayo nasisayahan itong sa ginagawa ng Pangulo? Swerte nyo nga, itong Pangulo na ito, puro lang tulong ang alam eh. Mga magagandang programa, pati yung mga bayan nyo, kung saan kayo, nakikinabang din naman kayo. Kasi nandiyan yung mga gobernur nyo, congressman nyo, di ba, mayors nyo. Sila kasi nakikipag-coordinate kay Pangulo. See? Pero guys, maiba tayo. Parang wala yatang Davao City. Tingnan. Ay, nanalor. Shout out sa mga Pilipino sa buong daigdig. And of course guys, sa mga OFW, sa Marcos Loyalists and supporters, shout out sa inyo mga bes. Ano guys ang kapalagayan nyo? Ako masaya siyempre. Nakita nyo yung sa likod? May nakalagay Davao Occidental, Misamis Oriental. Ba't walang Davao City? Anyari, Mr. President? Hindi, joke lang guys Well anyway. Ay, nako. So, yan guys tungayan natin, ikakarga yan sa malaking barko. Okay? Libre yung mobile clinic, libre ang pamasahe. Ganon ka hands-on si Pangulong Marcos Jr. Di ba? Ganyan ka-importante sa kanya ang mamamayang Pilipino. Lalo po ang bawat probinsya. Ayun na guys. Pumasok na muli po ang unang 14 na mobile clinics ay patungo na ngayon sa kani-kanilang lalawigan. At bukas, ang pangalawang batch ng 14 na mobile clinics ay ilululan patungo sa General Santos City. Wow. Yung mga puo nyo, mayroong ganyan? Wale. Wale. Siyempre. Yung Pangulo namin since 1965. Like father, like son. Hanggang ngayon, sinusuportahan namin. Hintay namin si Congressman na Sandro Marcos. Nako, ilang taon na ako nun, guys. Okay lang, tuloy-tuloy pa rin ang support. Wow. Ay, Dinagat Islands, guys. Diba, Chocha? Congratulations sa Dinagat Islands. Ayan. May talagang driver na kasama. Galing. Dinagat Island. Kakaiba ito guys. Kakaiba talaga si Pangulong Marcos Jr. Sa totoo lang. Ma-amaze ka talaga. Nakaka-overwhelm. Sa totoo lang. Ayun pumasok na. Lanao del Norte. Ano yan? Yung isa. Ay, Bukidnon, guys. Ayan, Bukidnon. Oh my goodness. Ano naman ito, guys, Ano ba yung isa? Bukidnon. North Cotabato. Shout out sa mga taga North Cotabato. Ayan, mayroon na kayong mobile clinic. Wow. Biro nyo yan? Atles. Anong isa? Agusan del Sur. Ngayon. At least nakikita nyo kung saan napunta ang pera ng bayan. Kung walang magandang idea at diskarte, magandang kaisipan,
ni Pangulong Marcos Jr. walang ganyan. 'Di ba? Siya ang nakapag-isip nanyan. Hindi tulad po ng inyong mga puon. Kulang sa diskarte. See? Sabihin nyo, pera ng bayan ay sus. Kayo naman, ang taxes, ulit-ulitin ko, batas yan. Nasa sayo yun, kung ayaw mo magbayad, problema mo na yun. Ang importante, ang pera ng bayan napupunta sa mamamayang Pilipino. Yan Ano naman itong isa, guys? Sarangani. Wow, social. Pangunahan ko na kayo mga anti-Marcos. At least nakikita nyo ngayon kung saan napunta. At si Pangulong Marcos Jr. ang kanyang gabinete nakakapag-isip niyan. See? Sana noon pa nyo ginagawa niyan sa mga puon nyo. Wala puro tukhang. Kakes. Galing, no? Yan. 14 mobile bus lang ang kasya sa loob. Baka ma-overload Pag lahat 28, naku, mabibigat din yun, guys, Ganda, galing. Ayun na sila, guys. Bye-bye. Sabi ko, shoutout sa inyo, mga kababayan. Palakpak naman kayo dyan. Diba? Ngayon po ay lula na ng ating vessel ang unang 14 na mobile clinics na patungo sa iba't ibang lalawigan. At muli, bukas may isa pang batch ng 14 na mobile clinics patungo sa General Santos City. See? Tuwang-tuwa sila. Hindi na sila mahirapan. Mayroon na sila. So yun, guys, maraming salamat sa inyong watching. Abangan nyo ang Pangulo at saka First Lady sa mga lugar nyo.